Tita, gusto kita. Napatigil siya sa pagpupunas ng mga plato. Hindi siya tumingin sa akin, ngunit kita ko ang sunod-sunod na kanyang paglunok. Huwag mo nga akong binibiro ng ganyan, sabi niya. Pilit pinapasigla ang boses. Paano kung sabihin kong hindi ako nagbibiro? Napaangat ang tingin niya sa akin. Tita, seryoso ako. Gusto kita. Muli kong sambit. Mahina ang boses. Brian, itigil mo na yan. Hindi mo ba naisip kung gaano kasagwa yung pinagsasabi mo? Tita mo ako, kapatid ng mama mo. Nahihibang ka na ba? Ngunit alam ko, maging siya ay pilit na pinipigilan ang sarili. Mali sa mga mata ng tao, maging sa mata ng Diyos. Ngunit kahit anong pigil ko, mas lalo lamang lumalala ang pagtingin ko sa kanya. Pangalawang nanay ko na siya. Yan ang unang tingin ko sa kanya. Hanggang sa hindi ko na namamalayang, higit na ron ang tingin ko kay tita. Magandang araw, avid listeners. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Brian. 24 na taong gulang at kakagraduate ko lang sa college. Matagal-tagal na rin mula ang mga pangyayaring yun. Ngunit hanggang ngayon ay nananatiling sariwa ang bawat tagpo at bawat detalye ng mga pangyayaring yun. Si Tita Mercy ay nakababatang kapatid nila mama. 10-minute walk lang ang layo ng bahay namin mula sa kanila. Ang asawa niya ay nasa abroad at nagtatrabaho, habang ang anak niya naman na kasing edad ko ay nasa syudad, nag-aaral. Kung kaya't si Tita Mercy lang palagi ang nasa kanilang bahay. Mula noon ay halos araw-araw na rin akong napapadpad sa bahay ni Tita Mercy. Brian, ikaw na naman? Tawag niya habang binubuksan ang pinto. Nakangiti siya, nakaduster lang, at amoy ko agad ang bagong timplang kape. Wala lang ta, sagot ko. Sabay kamot sa batok. Tahimik kasi sa bahay, kaya napadpad ako rito. Hindi naman siya tumutol. Halika, pasok ka. Nagkape ako, gusto mo? Umupo ako sa sofa at tinanggap ang tasa. Nakaupo siya sa tapat ko. Nakapatong ang siko sa mesa habang nakikinig sa kwento tungkol sa klase at barkada. Pero habang nagsasalita ako, napapansin ko kung gaano siya tumatawa sa bawat biro ko. Alam mo, buti na lang may Brian ako rito, sabi niya minsan. Kung wala ka, baka mabaliw na ako dito sa bahay. Mula nang hindi ko na nakakasama rito ang mag-ama ko, ay puro pader na lang ang kausap ko. Tumawa ko pero may kung anong kumislot sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit, bigla ko na lang napansin kung gaano siya kaganda kapag tumatawa. Hindi ko yun pinansin dati. Pero ngayon, na mag-isa na lang siya sa bahay, iba na ang dating. Habang nagkukwentuhan kami, minsan napatitig ako. Hindi niya siguro napapansin pero ramdam ko ang unti-unting pag-iinit ng tenga ko. Hoy, anong iniisip mo? Kanina ka patahimik. Tanong niya. Napataas ang kilay. Wala ta. Sagot ko. Sabay ngiti. Naaalala ko lang nung bata pa ako. Lagi mo akong pinapagalitan dito sa bahay. Pero ngayon, lagi na akong nandito. Kasi malaki ka na, mabait ka na. Sagot niya. Nakangiti. Pero sa loob-loob ko, hindi lang yun ang dahilan kung bakit ako nandito. Hindi ko maipaliwanag pero tuwing nandito ako, parang may hinahanap ako. Hindi lang pagkain o kwentuhan, kundi yung presensya niya. Yung paraan ng pag-aasikaso niya sa akin. At tuwing umuwi ako, naiisip ko ang mga ngiti niya. Naiisip ko kung paano siya maglakad papuntang kusina habang nakaduster lang. Naiisip ko kung paano siya yumuyuko kapag may kinukuha sa mesa. At doon ko napagtanto, delikado ito. Pero kinabukasan, bumalik na naman ako. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero maaga akong napadaan kay na Tita Mercy kinabukasan. Pagbukas niya ng pinto, gulat pa siya. Ang aga mo, Brian. Wala ka bang klase? Wala ta. Cancel daw kasi may seminar yung prof namin. Sagot ko. Kaya naisip ko dito na lang ako tatambay. Ngumiti siya at pinapasok ako. Sakto, maglilinis pa lang ako. Gusto mong tumulong?
Oo naman, sagot ko agad. Habang naglilinis kami, napansin ko ang pawis na siya. Basa ang buhok niya sa noo, kaya kinuha ko ang pamunas na nakasabit sa upuan at inaabot ko yun sa kanya. Pero bago niya pa makuha, ako na mismong nagpunas sa noo niya. Brian, mahina niyang sabi, parang nagulat. Bakit? Pawis ka na oh. Sagot ko. Kunwari wala lang, pero ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Hindi siya umimik. Pinanood lang niya ako habang pinupunasan ko ang gilid ng mukha niya. Parang bumagal ang oras. Salamat. Bulong niya at ngumiti. Napangiti rin ako. Pero ramdam ko rin na parang may kakaiba sa tinginan namin ngayon. Hindi na ito yung normal na tita at pamangkin na nagkukwentuhan lang. Habang naglilinis kami, dumapa siya para abutin ang basahan na nahulog. Napatitig ako. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tita. Tanong niya habang nakayuko. Di ka ba nahihirapang mag-isa rito? Napalingon siya sa akin. Minsan, sagot niya. Kaya nga masaya ako kapag nandito ka. Parang hindi ako nag-iisa. Lumapit ako. Umupo sa tabi niya sa sahig. Ako rin eh. Parang mas gusto ko na nga rito kaysa sa bahay. Tahimik kami sandali. Ang lapit namin. Naririnig ko ang hininga niya. Brian, tawag niya. Pero iba ang tono. Parang babala. Pero hindi rin naman siya tumatayo. Napatingin ako sa labi niya sandali bago ako tumayo. Sige na nga, itutuloy ko na yung pagwawalis. Sabi ko sabay iwas. Pero buong araw, hindi ko na maalis sa isip ko yung sandaling yun. Yung lapit na yun. Yung tingin niya. At sa loob-loob ko, alam kong nagsisimula na akong pansinin ang mga bagay na hindi dapat. Kinabukasan, muli na naman akong napadpad kina Tita Mercy. Hindi ko na yata mapigilan. Para bang hinahanap-hanap ko ang presensya niya. Hindi naman nagtatanong si Mama dahil alam naman niya kay Tita lang ako mahahanap kapag nawala ako sa bahay. Sa kanya, wala namang mali siyang pamamalagi ko rito. Ewan ko ba kung bakit sa akin, unti-unting nag-iiba ang dahilan kung bakit ako pumaparito. Pagbukas niya ng pinto, nakasuot lang siya ng simpleng duster. Pero halata na bagong ligo siya. Amoy ko agad ang bango niya. Nandito ka na naman! Nakangiti niyang sabi. Bakit? Ayaw mo ba? Biro ko sabay kindat. Napailing siya pero halata kong napangiti rin. Hindi naman sa ganoon. Pero baka masanay ka rito at tamarin ka na umuwi sa inyo. Dito naman mas masarap. Sagot ko sabay hilig sa pinto. Napatingin pa siya sa akin. Sandali lang pero parang may ibig sabihin. Anong masarap? Tanong niya na may bahagyang tawa. Yung pagkain mo. Tsaka ikaw. Yung company mo. Mabilis kong bawi. Nako, loko ka talaga. Pero kita ko sa mukha niya na hindi siya galit. Pumasok ako at naupo sa sofa. Habang naglalakad siya papunta sa kusina, napatitig ako sa kanya. Hindi ko maiwasan. Para bang gusto kong lapitan siya. Gusto mo kape? Tanong niya mula sa kusina. Oo, pero samahan na kita habang nagtitimpla. Sabi ko at sumunod ako. Habang naghahalo siya ng kape, hindi ko napigilang lumapit ng kaunti. Tita, alam mo bang na-miss kita kagabi? Natigilan siya at napalingon sa akin. Ano ka ba, Brian? Araw-araw naman tayong nagkikita. Ewan ko. Iba kasi yung feeling kapag wala ko rito. Tahimik masyado. Sandali siyang tumahimik. Tapos humarap siya sa akin. Alam mo minsan naiisip ko rin, baka nasasanay ka na nandito ka palagi. Hindi ko alam kung bakit pero parang lumakas ang loob ko. Dahan-dahan akong lumapit hanggang halos isang dipa na lang ang pagitan natin. Tita,
Mahina kong tawag. Nagkatinginan kami. Walang imikan. Parang uminit bigla ang paligid. Brian, mahinahon niyang sabi. Baka kung ano nang iniisip mo. Ngumisi ako ng bahagya. Ikaw lang ang iniisip ko. Napabuntong hininga siya. Ikaw talaga puro kabiro. Pero hindi siya umatras. At doon ko naramdaman na parang may kuryente sa pagitan naming dalawa. Kuryente na pilit naming ikinukubli. Ngunit kahit anong pilit, ay ramdam naming pareho. Dumating ang araw ng kaarawan ni tita. Sa video call, bumati si Tito at si Mika na anak niya. Humihingi ng pasensya dahil wala sila sa araw ng birthday nito. Si mama naman ay nagluto ng pansit at pinagsaluhan namin sa agahan. Pagsapit ng hapon, niyaya ko si Tita Mercy na mag-beach. Ayaw niya nung una pero kinulit ko hanggang sa pumayag. Pagdating namin sa beach, hindi gaanong maraming tao. Tamang-tama, mas tahimik, mas relaxing. Tita, ang ganda dito no? Sabi ko habang bitbit ang cooler. Oo nga, parang matagal na rin akong hindi nakakapunta sa ganito. Sagot niya habang nakangiti. Suot ang simpleng summer dress na hanggang tuhod. Naupo kami sa isang cottage habang nagbubukas ako ng inumin. Napansin ko siyang nakatingin sa dagat. Tahimik. Happy birthday nga pala tita. Sabi ko, sabay abot sa kanya ng juice. Salamat Brian, sagot niya. Pero ramdam ko na parang may lungkot sa tono. Bakit parang malungkot ka pa rin? Tanong ko. Hindi naman. Siguro sanay lang akong kasama si Mika sa mga ganito. Pero salamat na nandito ka. Tumingin ako sa kanya at bahagya akong ngumiti. Basta ako tita, lagi kang may kasama. Hindi kita pababayaan. Napangiti siya at umiling. Ang sweet mo talaga. Maya-maya, nagyaya na akong mag-swimming. Umiling siya nung una, pero nang makita ko siyang nakatingin sa dagat, alam kong gusto rin niya. Game ka na tita, birthday mo ngayon. Enjoy ka naman kahit ngayon lang. Napatawa siya. Sige na nga. Lumabas siya ng cottage at doon ko siya nakita na naka-swimsuit sa ilalim ng suot niyang dress. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Tita, bagay sa'yo. Sabay kindat ko. Loko, sabi niya. Pero kita kong namula siya. Pagdating namin sa tubig, naunang lumusong si tita. Hinayaan kong mauna siya. Halos mabali ang liig ko kakatingin habang lumalakad siya palayo. Nang pareho na kaming nasa tubig, biglang may malakas na alon. Napasigaw siya at napahawak sa braso ko. Ay, grabe yun! Natawa siya. Sabi ko sa'yo, hawakan mo ako para safe ka eh. Biro ko sabay hawak sa bewang niya. Hindi siya agad kumalas. Ramdam ko ang init ng balat niya habang malamig ang tubig. Para bang ayaw ko nang bitawan, ang pagdikit ng mga balat namin yun ay naghatid ng kiliti sa buong pagkatao ko. Brian, mahina niyang sabi, pero hindi niya tinanggal ang kamay ko. Tita, relax ka lang. Akong bahala sa'yo. Napatingin siya sa akin at ngumiti ng mahina. May kung anong tensyon sa pagitan namin. Parang humaba ang 1 segundo. Maya-maya, nagbasa siya ng buhok at napatawa. Ang bata mo na? Pero para kang kuya ko kung makaalalay. Pwede rin. Sabay lapit ko pa sa kanya. Kung gusto mo, ako na maging bodyguard mo habang nandito tayo. Napatawa siya ulit, pero hindi na kami bumitaw sa isa't isa. Hanggang sa bumalik kami sa dalampasigan. Pagkaupo sa cottage, binigyan ko siya ng tuwalya. At doon ako na ang mismong nagpatuyo ng buhok niya. Tahimik siya habang ginagawa ko yun. Brian, sabi niya mahina. Salamat ha. Naisip mo pa na dalhin ako rito. Tita, sinadya kong gawing mabagal ang pagsuklay ng daliri ko sa buhok niya. Masaya ako na ako ang kasama mo. Nagtagpo ang mga mata namin. Wala nang nagsalita. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Para bang kung may susunod na mangyari, hindi na ako aatras.
Pagkatapos namin kumain, nagbukas ako ng alak na dinala ko. Konti lang, tita. Para mas masaya ang birthday mo. Umiling siya nung una. Di na, baka malasing ako. E di ako bahala sa'yo. Sagot ko sabay ngiti. Ilang shot lang ang inabot bago ko siya makita na namumula na ang pisngi. Mas naging madaldal at mas malambing. Alam mo, Brian, bumuntong hininga siya. Buti na lang nandito ka. Kung wala ka, baka umiyak na lang ako buong araw. Tumabi ako sa kanya sa mahabang upuan. Kahit kailan, tita, nandito talaga ako para sa'yo. Nagtagpo ang mga mata namin. Tumahimik ang paligid. Tanging hampas ng alon ang maririnig. Hindi ko alam kung dahil ba sa alak o sa matagal ng pananabik na naipon sa pagitan namin. Hinawakan ko ang kamay niya. Hindi siya umatras. Brian, mahina niyang tawag, pero ramdam ko na wala na siyang tanggi sa boses niya. Lumapit ako ng kaunti. Pwede? Bulong ko. Hindi siya sumagot, pero hindi siya umiwas. Unti-unti kong inilapit ang labi ko sa kanya hanggang sa magtagpo ang mga ito. Sabik, mabagal, parang sinusulit ang bawat segundo. Napalapit pa ako hanggang sa hawak ko na ang pisngi niya. Ramdam ko ang panginginig ng kamay niya habang gumagapang yun sa braso ko. Brian, ulit niya. Pero ngayon ay mas mahina, mas puno ng pakiusap kesa pagtutol. Mas lalong naging agresibo ang halik ko at bago ko namalayan, nakasandal na siya sa dingding ng cottage. Ramdam ko ang bawat hinga niya, ang bawat daing na hindi niya mapigilan. Dumulas ang kamay ko sa bewang niya. Hinila ko siya palapit. Hindi siya nag-aatubili. Yakap na niya ako. Mahigpit. Para bang matagal na nang gusto yun. Naghalo ang lasa ng alak at init ng labi namin. Bawat halik, bawat haplos ay parang apoy na hindi kayang patayin ng malamig na hangin ng dagat. Tita, bulong ko sa tenga niya. Brian, huwag kang titigil. Halos pabulong niyang sagot. At dun ko alam na parehong-pareho ang nararamdaman namin. Ang gabi parang humaba. Bawat segundo ay mabagal, pero puno ng init. Bawat galaw, bawat haplos, bawat daing. Parang bumagsak ang lahat ng hadlang na pumipigil sa amin noon. Hanggang sa kapwa kami napaupo sa sahig ng cottage. Parehong hingal, parehong nanginginig. Tahimik. Nagtagpo ulit ang mga mata namin. Sa unang beses, hindi na ako nag-isip kung tama o mali. Brian, mahina siyang natawa at sabay umiling. Anong ginawa mo sa akin? Ngumiti lang ako at hinawakan ng kamay niya. Kung mali man to, tita, hindi ko pinagsisisihan. Hindi na siya sumagot. Yumakap na lang siya sa akin at hinayaan ang katahimikan ng gabi na bumalot sa amin. Pagbalik namin sa bahay ni tita, halos hindi kami nag-uusap habang papasok. Parang may lihim kaming pinanghahawakan. Pero ramdam ko at sigurado ako na pareho kaming nasasabik pa rin. Tita, salamat sa magandang araw. Sabi ko habang inilalapag ang mga gamit. Humarap siya, pinipigil ang ngiti. Hindi ko alam kung magpapasalamat ba ako o dapat kitang pagalitan. Lumapit ako ng dahan-dahan para bang sinusukat kung hanggang saan ako pwede lumapit. Pagalitan mo ko kung gusto mo, pero hindi nun mabuburang nangyari sa atin. Napasinghap siya nang hawakan ko ang kamay niya. Brian! Sabihin mo lang na ayaw mo. Bulong ko habang inilalapit ang mukha ko at titigil ako. Sa halip na sumagot, siya na mismong naglapit ng labi niya. Mabilis, gutom, halos desperado. Tita, bulong ko sa pagitan ng halik. Buong araw kitang naaalala. Hindi ko kaya na, hanggang dun lang. Hinila niya ako papasok sa kwarto niya. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas para huminto, pero wala na akong pakialam.
Brian, mahina niyang sabi habang isinara ang pinto. Huling beses na to ha. Napatawa ako ng mapakla. Hindi ako naniniwala sa huling beses mo, tita. Umiling siya pero nakangiti. Ewan ko sa'yo. Alam mong mali pero pinapaulit-ulit mo. Dahil gusto mo rin. Bulong ko, sabay halik ulit sa kanya. Ang mga halik namin ay mas naging marahas, mas naging uhaw. Ang mga kamay ko ay parang may sariling isip, gumagapang sa katawan niya, habang siya naman ay kumakapit sa batok ko na parabang ayaw akong pakawalan. Brian, halos tila nahihirapan ang boses niya. Sige na. At doon, sa mismong kama ni tita, muling nangyari ang hindi dapat. Bawat haplos ay parang apoy na lalong lumalakas habang sinusubukan naming itago ang lahat sa 4 na sulok ng kwarto. Pagkatapos, pareho kaming nakahiga, tahimik. Brian, pabulong niyang sabi, mabaliw-baliw na ako sa'yo. At muli ko siyang hinalikan. Wala na talagang preno. Mula nung gabing yun, parang naging kasalanan na masarap ulit-ulitin. Tuwing walang pasok ay kay tita ako diretso. Para kaming may sariling mundo. Pero sa bawat halik at haplos, mas nararamdaman ko ang takot at kaba ni tita. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng labada, nilapitan ko siya sa kusina. Tita, bulong ko. Namiss kita. Huminto siya, pinikit ang mata at huminga ng malalim. Brian, wag ngayon. Nandyan lang ang mga kapitbahay. Baka marinig tayo. Lumapit ako sa likod niya. Marahan kong inilapat ang kamay ko sa balikat niya. Kahit sandali lang. Brian, bumigat ang boses niya. Halatang nagpipigil. Kung malaman to ng mama mo, ng kapatid ko, ano na lang ang iisipin nila sa akin? Hinawakan ko ang kamay niya at pinihit siya paharap sa akin. Ano man ang isipin nila, alam kong totoo to. Hindi mo kayang itanggi. Hindi siya sumagot. Pero kita ko sa mata niya na naglalaban ang konsensya at ang pagnanasa. At bago pa siya makatanggi, hinalikan ko siya. Sa kusina mismo, sa pagitan ng mga labahin at malamig na tiles. Muli kaming nagpaubaya, mabilis, mariin, halos desperado. Brian, mahina niyang sabi pagkatapos. Hindi ko alam kung kaya ko pa to. Araw-araw akong kinakain ng takot. Hinaplos ko ang pisngi niya. Pero, araw-araw mo rin akong hinahanap. Napangiti siya ng mapait. At muli, kahit umiiyak na siya ng bahagya, hinila niya ako pabalik. Ilang gabi pa ang lumipas, ganun pa rin ang nangyayari. Minsan sa sala, minsan sa banyo, minsan kahit tanghaling tapat. Basta't kami lang dalawa. At sa bawat pagkakataon, pagkatapos ng init, tahimik lang siya at umiiyak. Hindi ko alam kung anong klaseng tao ako. Sabi niya minsan habang nakahiga sa tabi ko. Ang alam ko lang, mahal kita, tita. Sagot ko. Napahawak siya sa dibdib ko at napapikit. Huwag mo na akong tawaging tita. Kasi sa tuwing sinasabi mo yan, mas lalo akong nagkakasala. Pero kahit anong pangako na huling beses na, lagi kaming bumabalik sa isa't isa. Parang droga na hindi namin matanggihan. Ngunit sabi nga nila, every good thing will come to an end. Paano na lang ang namamagitan sa amin ni tita na kahit sang anggulo mo tingnan ay mali pa rin. Alam ko, dadating ang hangganan ng kung ano bang meron sa amin. Hindi ko nga lang inakalang, mabilis itong dadating. Tahimik ang bahay ng gabing yun. Parang alam ko na ang sasabihin ni tita, kaya hindi ako mapakali. Nakaupo siya sa sofa. Nakatingin lang sa kawalan, habang ako naman ay nakatayo sa harap niya. Brian,
Mahinahon ang boses niya pero ramdam ko ang bigat. Hindi ko na kaya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko kahit alam ko na. Huminga siya ng malalim at tinapunan ako ng tingin na puno ng luha. Hindi ko na kaya itong ginagawa natin. Araw-araw akong kinakain ng konsensya ko. Kapag naiisip ko ang kapatid ko, ang asawa ko, parang nababaliw ako. Pero tita, nilapitan ko siya at lumuhod sa harap niya. Mahal kita. Napailing siya. Pinahid ang luha. Mahal nga ba? O isang makamundong pagnanasa lang? Brian, hindi ko kayang wasakin ang pamilya ko. Kailangan na nating itigil to. Parang may pumutok sa dibdib ko. Pero pinilit kong ngumiti. Pwede bang sa huling pagkakataon, akin ka ngayong gabi? Matagal siyang natahimik. Kita ko ang struggle sa mga mata niya. Hanggang sa marahan siyang tumango. Huling beses na to, Brian. At nangyari nga. Ang gabing yon, mas mabagal, mas mahaba, at mas puno ng emosyon kaysa dati. Wala nang pagmamadali. Para kaming parehong gustong tandaan ang bawat halik, bawat haplos. Hindi na yun basta pagnanasa lang. Parang yun na ang pamamaalam na hindi kayang sabihin ng bibig. Matapos ang gabing yun, hindi na ako bumalik sa bahay ni tita. Pinilit kong iwasan siya kahit halos araw-araw ay gusto kong tumakbo pabalik sa kanila. Kapag nagkikita kami sa kalsada, mabilis lang ang tinginan at may mabigat na katahimikan na bumabalot sa amin. Lumipas ang mga buwan. Umuwi rin ang asawa ni tita mula abroad. Sa bawat pagkakataon na nakikita ko si tita, ay tila malayo na siya. Para bang binura niya lahat ng nangyari sa amin. Bawat uwi ko sa aming bahay, ay dun ko lang naisip. Wala na. Tapos na talaga. Pero kahit tapos na, dala ko pa rin ang alaala ng gabing yun. Alaala na parang sugat. Masakit, pero hindi ko gustong mawala. Siguro tama si tita. Bulong ko sa sarili ko. Minsan, kailangan mo talagang bitawan ng taong mahal mo. Kahit siya ang una at huling nagpaandar ng mundo mo. Mahirap isipin na tuluyan nang nawala si tita sa buhay ko. Ngunit kailangan ko siyang bitawan. At ako, kailangan kong magpatuloy. Muli, ako si Brian. At ito ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.